Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, ang Kuya Nantingan. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 2, verses 1 to 12. Pagkaraan ng isang araw, pumasok siya sa Capernaum. Nang mabalitaan nasa bahay siya, marami ang nagtipon doon para wala ng lugar kahit sa mga pintuan, at pinahayag niya ang salita. May mga tao namang dumating at dinala sa kanya ang isang paralitiko na buhat-buhat ng apat. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, inalis nila ang tisa ng tirasang nasa ibabaw ng kinaroroonan ni Jesus. At pagkabukas nila rito, inihugos nila ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang inyong mga kasalanan." Ang ilang guro ng batas naman na nakaupo roon at inisip nila, ano itong sinasabi niya? Talagang iniinsulto niya ang Diyos. Sino ba ang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang? At agad na nalaman ni Jesus sa kanyang espiritu na ganon ang kanilang mga niluloob na kaisipan. Kaya sinabi niya sa kanila, "Ano ang kaisipang inyong ito? Ano ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang inyong mga kasalanan, o tumayo ka, kunin ang iyong higaan at lumakad?" Dapat ninyong malaman na sa lupa ay may kapangyarihan ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko sa iyo, bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi." At bumangon nga ang tao. Agad na kinuha ang higaan at lumabas na nakikita ng lahat. Lubhang namangha ang lahat at nagpuri sila sa Diyos sa pagsasabing, "Kailan may hindi pa kami nakakakita ng ganito." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Munting pagninilay. Naging inspirasyon ko noon ang mga taong katulad nito sa Ebanghelyo na nagdala kay Jesus sa isang paralitiko. Nagkaroon ng himala sa pamamagitan ng kanilang kaisipan at tiyaga. Di ba kaya sila ang modelo ng mga social action o mga charity works ng simbahan o mga social media. Sila'y naging masipag na gumawa ng paraan upang tulungan ang mga may kapansanan at ilapit siya kay Jesus. Hindi sila ang nagpapagaling na may sakit, kundi ang Panginoon. Pero naging instrumento sila ng Diyos upang may matulungan. Sa ganitong paraan, isa sa nabuo naming samahan ng mga senior sa Pilipinas
ang magbahagi ng oras, ng kayamanan at kaalaman. Ito ang tinatawag na 3T's: time, treasure, and talent. At isa sa advokasya na nais namin gawin at isinusulong namin ay matulungan ang mga senior citizens na magkaroon ng universal pension ang mga seniors. Ito ang pantay-pantay na universal pension para sa lahat, hindi lang ang mga naghihikahos o mga naghihirap. Kaya nais naming magkaroon ng lobby sa Senado na ang mga bagay na ito ay makatulong sa mga seniors upang magkaroon ng tulong sa mga may sakit sa kanilang pagtanda at mapaligaya ang buhay ng mga senior dito pa lang sa lupa. Sana naman ay maipasa ang universal pension na ito, at ito ay isang advokasya ng samahan ng mga seniors para sa bayan. Kaya Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami na kami ay magkaroon ng advokasiyang ito, at sana ang aming pagkilos ay iyong gabayan ng Espiritu upang magbigay ng katulungan at pag-asa sa mga seniors na lumigaya ang buhay at maibahagi ang kanilang treasure, talent at oras para sa paglilingkod. So ito po muna, si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.